Sa mga mamamalengke, gising na ho, bango na at alamin natin ang presyuhan sa Bonifacio Market sa Caloocan kung saan ang presyo raw po ng karne at manok ay bumaba. Alamin natin ang detalye mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin, good morning. Good morning, Yuel. May good news sa ating mga kababayan na mamimili rito sa Bonifacio Market dito sa Caloocan dahil nagtaasan na yung ibang mga palengke sa mga presyo ng karne at manok. Pero dito nanatiling 200 pesos ang presyo ng manok. Habang yung presyo ng karne ng baboy ay nanatiling 300 pesos pa rin. Yung pork chop, giniling, 300 pesos. Ang pata ulihan at urahan ay 300 pesos. Ang tumas lamang dito, Yuel, itong liempo mula sa dating 360 ngayon ay 380 pesos. Pero yung presyo ng baka natiling 500 o 450, habang itong kambing ay 500 pesos bawat kilo. Ang presyo naman ng mga isda, ang presyo ng bangus sa Dagupan ay 250 mula sa dating 320. So 250 bumaba. Napakalaki na ibinaba, no, mula sa dating 320. Ang bangus Bulacan, ito yung pangdaing, ay 160 pesos bawat kilo. Ang tilapia Batangas 150, habang yung mga nahuli ng Bulacan, Malabon at Pampanga mabibili ng 90 hanggang 110 bawat kilo. Ang presyo naman ng galunggong nanatiling 200 pesos bawat kilo, yellowfin 300, yung mga iba pang mga pusit kalawang, itong pusit lumot, nasa 180 pesos bawat kilo. Yung shrimps, mabibili mo ng 180 yung pinakamura, yung medyo maliit, pero yung malalaking klase 360 hanggang 400 pesos bawat kilo. Yung iba pa presyo ng isda ay hindi naman gumalaw, sabang sa presyo ng gulay. Ito, magandang pangbagong taon. Mula yung dating 220 bago yung Pasko, ngayon ay 160 ang palaya. No, malaking binaba. Ang kalabasa, bumaba ng 50 pesos bawat kilo. Ang kamates, ito yung tumaas mula sa dating 100, ngayon ay 160 pesos bawat kilo. Edwin, bago mo ituloy, ano daw yung sinasabing dahilan? Bakit malaki yung ibinaba ng ilang presyuhan? Ang dahilan nila ay matumal. Matumal. Siguro dahil nakabakasyon yung ating mga kababayan. Siyempre, nasa mga probinsya. So, ginagawa ng mga supplier ay binababa yung presyo. Kaya ginagawa naman itong mga vendor, binababa dahil unang-una kaysa nasisira. Ang iba daw, ginagawa na lang pindang kapag hindi nabibili sa maghapon. Dahil kapag binabad mo ng yelo, nilagay mo sa freezer at bukas ay i-display mo uli, mangangamoy na yung isda dahil hindi na presko yung kanilang bituka. Kaya ang epekto niyan, nasisira at wala nang bumibili. Kaya ginagawa nila, bagsak presyo. Pero sabi nga, kapag pagsapit ng bagong taon, kapag lumakas yung bentahan at kumulang ang supply, magtatas daw sila ng presyo one day before New Year. Ayan yung kanilang pero sa ngayon, medyo bumaba, no? Bumaba yung presyo, hindi lang mga karne, maging presyo ng mga gulay. Sa presyo ng ito naman presyo ng bigas, merong 35, meron ako nakitang 32 kanina pero hindi na sa ganong kagandahan. Pero ang susunod dyan, medyo maganda-ganda sa 32, 35, 40, 44, merong 56 yung red rice, yung malagkit merong 58, merong 80, merong 100 pesos bawat kilo. Yung yung Japanese rice, ito yung medyo masarap-sarap. Sabi, ito yung pinipilahan na maraming bumibili ngayon dahil nasa 60 pesos bawat kilo. Yan, Joel, ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. RH123 Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin Duque. Magandang umaga! Magandang umaga!